Okay, good guys, no? Mayroon kaming sinaservice ngayon na Samsung. Mayroon daw ito guys error na 4C, sabi ng ating customer. So ito ngayon titesting namin sa wash. Okay naman siya guys, no? Nagkakarga naman siya ng tubig sa wash, no? So ibig sabihin kapag nagkakarga siya ng tubig tapos nagpo-4C, wala sa inlet yung problema, no? So tingnan natin, no, kung bakit nagkakaroon siya ng 4C. Kasi kadalasan guys ang 4C error ay hindi nagkakarga ng tubig, no? Pero ito naman guys, nagkakarga naman siya ng tubig. So, titingnan natin kung ano ang naging problema ng washing machine na ito, no? So, ito po ay Samsung inverter guys. So, ayan guys, nagkakarga yan ng tubig. Ayan. So, yan. So, nagkakarga siya ng tubig, no? So, ito nga, habang inaantay natin, bubuksan muna natin yung likod para ma-check na natin, no? Kasi nga, para masilip natin kung buo pa ba yung hose ng sensor. Kasi nga guys, pag 4C error, ang problema lang yan, inlet valve sensor, or dyan lang yan sa mga hose ng sensor, or barado, no? So, titingnan natin. So, ito nga, no, sinilip namin, okay naman, intact naman yung hose ng sensor, nakakabit naman siya sa lagayan niya. Kasi minsan guys, pag hindi yan nakakabit, minsan nabubunot yan sa sobrang alog-alog, nagkakaroon din yan siya ng 4C error, nagkakaroon siya ng error. No? So, titingnan natin buo naman siya, intact naman. No? So, antayin natin guys, no, na mag-plus ng 4C. So, ayan nga, nag-plus siya ng 4C. So, ang nangyari, nung na-meet niya na yung tubig, umabot na siya ng kalahati, dapat iikot na siya, doon na lumabas yung 4C error. So, ibig sabihin, hindi na didetect ng sensor na mayroon na siyang tubig. No? So, yun po ang naging problema. Hindi niya nadidetect ng sensor na may tubig na sa loob ng drum na dapat ay iikot na siya. Kaya nagkakaroon siya ng 4C. So, ang mangyayari niyan guys, paglabas ng 4C, automatic magdi-drain ang inyong washing machine. No? So, yun. So, ito na nga. Bubuksan natin to yung likod para ma-check. No? So, check natin yung mga parts na nandito. Ayan. So, double check lang natin guys. Although napansin naman natin na nagkakarga siya ng tubig, so, ibig sabihin, walang naging problema doon sa inlet niya kasi nga nagkarga siya ng tubig. So, pero, double check pa rin natin. No? Ayan. So, bunutin muna natin. Tapos, gamit tayo ng tester. No? I-check natin. Pero bago yan, binunot muna namin yung hose dito sa ilalim para ihipan. No? Ihipan natin papuntang sensor. Dito, ma-identify natin guys kung butas yung hose or hindi. No? Ihipan nyo. Bunutin yung hose ng sensor na nakakabit sa drum. Ihipan nyo pataas papuntang sensor. So, ma-identify nyo siya kung barado siya or hindi. So, napansin namin guys, wala naman siyang bara. Tapos, ihipan nyo rin guys yung hose paloob ng drum. Baka kasi pag bumara doon na dumi, hindi makapasok yung hangin papuntang sensor, nagkakaroon din yan siya ng 4C error. So, ihipan nyo rin paloob ng drum para sure kayo, no? So, yan. So, gamit tayo ng tester guys. I-check muna natin to yung mga parameters na nandito, no, yung inlet, yung sensor, check natin para sure tayo. So ito, check natin yung inlet. So okay naman, 4.5. Pangalawa, 4. So okay naman, kilo ohms, no. So pangatlo, yung sa jet. So ito guys, sira yung sa jet, pero hindi naman nila kasi ito ginagamit, no. So okay lang yan, sira kasi hindi naman ginagamit yan. So ngayon, hindi naman siya connected doon sa 4C error. So, next natin guys, yung sensor, tingnan natin, check natin yung water level. Gamit tayo ng resistance ulit, no? Tingnan natin. Ayusin lang natin guys kasi nag-fluctuate sa ano natin, no? Hindi na, sa ating tester. Tingnan natin. Ayan, so 22.8. So, ibig sabihin, good yung resistance. Pero, ibig sabihin, dahil good ang resistance, maaring mechanical ang problema, no? So, ang gagawin na lang natin dito, papalitan natin siya ng sensor. Kasi nga, kung sukatin natin yung sensor, good yung resistance. Pero, yung mechanical ng sensor kasi, hindi natin siya matest. So, yung 4C error is connected siya doon sa mechanical error ng sensor. So, para sure tayo, lagyan natin siya ng bagong sensor para matest, no? So, ito yung sinasabi ko guys sa inyo, na kung ikaw ay bagong technician, dapat mayroon kang baon lagi na sensor, no? Mayroon kang 3-pin, mayroon kang 2-pin sensor.
para magamit mo ito sa pagtutrobol, no? So, yun. So, ito guys, pinalitan natin para matest namin. Subukan natin, no? Kung gagana siya, napalitan natin siya ng sensor. Kasi nga, na-test natin lahat good naman gamit yung tester, no? Pero yun nga, yung mechanical, hindi naman natin siya matest gamit yung tester, no? So, yun. Try natin guys, no? Kung mag-wash na siya. So, ayan. So, sa mga gusto magpa-service sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page sa Norcia Repair Shop. No, by schedule lang po sa amin guys kasi marami nakapila sa amin sa scheduling. Marami tayong schedule guys araw-araw, no? So halos lagi kaming fully book kaya minsan ang scheduling namin talagang pahirapan. So 1 day before po dapat magpa-skid na kayo sa amin or 2 days before. So yan, testing natin guys, no? Kargahin natin. So antayin natin guys magkarga. Antayin natin siya mag-wash na. So i-cut na lang natin yung video kasi hahaba to guys kung hindi natin siya i-cut. So, shortcut na lang natin, no? Santay natin. Pero, ano pala guys, no? Bago nyo siya ipawash, ipaspin nyo muna, no? Once na nagpalit kayo ng sensor, guys, so, ito yung tandaan nyo. Pag nagpalit kayo ng sensor, wag nyo i-diretso wash kasi hindi yan mag-wash. Aapaw yung tubig nyan. Dapat idaan nyo muna siya sa spin na wala ng tubig na tira. Sa kanya siya ipawash. So, ayan nga guys, oh. Pinawash namin. Okay na siya. Umikot na sa wash. So, naging problema talaga niya yung kanyang water level sensor, no? So, ang mechanical ng water level sensor, yung naging issue niya, kaya bakit nagkaroon siya ng 4C error. So, yun, no? So, sana makatulong mga video natin sa inyo, guys. Thank you.